Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is May 5, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Shell sa may T. Santiago Paltok Road, Santiago Road, Viente Reles, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Bureau of Internal Revenue or BIR sa may Pinyahan Diliman, Quezon City. BIR Diliman, Quezon City sa may okay, so mga BIR road. Magbabalik po tayo mamaya unti po pang nakuha na po natin. At disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government at private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatutulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo papunta doon yan sa ating pick-up area. Yung asawa ko sa private residence. So, hindi naman po pwede siguro dapat mong sabihin na dahil private individual po sa 30-month curfew, hindi na pwedeng i-divulge ang kanyang account. I understand po, I understand the privacy of these individuals, but yun nga po, we will all relate this to the issue of the unexplained wealth and yung salin nga po, dahil wala nga pong nakalagay dun sa cash on hand and cash in bank ng ating Vice Presidente, which should also include those of her husband. Unanimous po ang boto ng House Justice Committee. May bintang po si Congressman Bulong Duterte na sisiruin ang budget niyo kung di kayo kundi po kayo boboto. Pabor daw po sa sa pag-iimbestigahan. Masyado naman po niya minamaliit ang mga ang trabaho na ginawa po namin the past many months. Wala po akong narinig na ganyan. Totoo lang, wala pong nagsabi sa amin na mag-zero ang budget. Wala pong ganon. Tell you honestly, kami po ay nagtrabaho lang, and this is because this is the duty of Congress and the duty of the Committee on Justice. May nagsampa po ng impeachment complaint. Siyempre, kailangan po natin tapusin ang proseso. On the other hand, may tumatawag din daw po para i-pressure po ang mga members of Congress na wag pong padala ito sa Senado. Pero pag wag pong ipadala. Sa totoo lang po, hindi ko alam po dahil vice chairperson po ako ng Committee on Justice. Wala pong nakakarating sa akin na information kung may tumatawag for either side po. May tumatawag to vote or may tumatawag not to vote. Wala pong nakakarating sa akin. So I'm just hoping na ang mga colleagues natin sa Kongreso will vote based on the evidence that has been presented in the Committee on Justice. Pangangatwira naman po ni Congressman Risen na ito'y labanan po ng mga dinastiya. Hindi daw po siya sasali. Hindi daw po ito totoong promotion na accountability and good governance. Okay, you know what, yung stand po dito sinabi ni Congressman Erice, with due respect to Congressman Erice, who's my friend from NCR, hindi naman po pwede niyang sabihin dahil po may naglalabanan ng mga political factions, political dynasties or families na hindi na po dapat natin pansinin ng mga paratang against a particular individual. This is about accountability. Meron pong impeachable offenses na Good morning po. paglabas po ng evidence. House prosecution team na pupunta po sa Yes, opo. I believe that Chairwoman Jinky gave her suggestions to the House leadership at pinag-uusapan po nila yon. Kasama ba kayo doon, ma'am?
Hanggang ma-elect po tayo, doon po natin confirm kung kasama po tayo Pero doon. kasama ka po sa list ng suggested prosecutors. Kasama po ako sa list because I was already there last year po. And we already studied and last year nga po, sinasabi ko na meron na nga po tayong preparation, mock trials that we did last year. Pero syempre, Sa ma'am. totoo lang naman po, yung mga allegations ngayon are similar or in fact the same to the allegations last year. Nadagdagan lang po nga ng ebidensya. Alright, pero syempre, ma'am, kailangan makakuha ka muna kayo ng 1/3. 106. Yes, Kaya ba that's yun? correct po. Kaya ba yun, ma'am, sa May 11? 106 po. May 11, kaya bang makakuha yung bilang na yun? I believe po na kayang makuha yon, and I believe that my colleague will rule or will decide based on the evidence presented. Madami pong na-sway din nung nakita nila yung AMLAC report. O itong bagong development na ito, yung nag-ito tapang 2 million lang doon sa Kako de Scarpio, hindi ba ito magpapabago ng isip ng mga kapwa ninyo congressista? Honestly, I don't think it will. Gaya ng sinabi ko po, sana nag-object sila dun sa committee hearing, sana po nakapag-present na sila ng ebidensya nila. And as it stands, yung net na 2 billion, yun po ang ating ebidensya ngayon. Alright, Congresswoman Zamora, ma'am, thank you so much. Magandang umaga Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you, Butuan ma'am. City Representative Isabel Maria Zamora, Vice Chairperson, House Committee on Justice. Ang oras, mga kapuso, 50 minuto makalipas sa 8:00 ng umaga. Radyo na, Hindi pa. labanan ng fake Dapat news. totoo. DZBB, Balitang Totoo! Miss, yung right na dito, Meron kaming iba. miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right man. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Listen to present consultant doctor. Right med, de kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Araw-araw, MX3 para extraordinary. Ang pagkatagama ng pagkapito ay original at nakuha sa tusimento. With MX3, with MX3, with MX3, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang Sa DZBB, balitang tama, balitang totoo. Saksi sa double B. Pindutan natin talaga naman, Inisip, pa eh. pindutan Ito lang, Weng. Oo. Merong pagtataas ngayon ng presyo. 2 pesos and 66 centavos. Tapos na ba yung panahon ng Sa rollback na diesel, parang tapos na yung maliligayang araw natin. Tapos 2 pesos and 21 centavos. Ang nag-a-announce na ngayon gobyerno na dati mga Oil company. kumpanya ng isbuyan. Pero meron pong pagtatapyas naman ng presyo sa kerosene, 3 pesos and 53 centavos. Kasi kaya gobyerno, para hindi tayo isahan ng mga oil company. Kasi, Pwede kang magdagdag ka ng iyong rollback, pero hindi ka pwede magtaas beyond the tama. increase na pinakasabi. Kaya matagal na natin In-announce. na gawin ng gobyerno.
Eh, kasi ba pag POA nag-a-announce, sasabihin, eh, kasi yung tagapagsalita ng oil company. Kasi emergency tayo ngayon. Yeah. Diba? So, dapat ang talagang magtakda ang Department of Energy. Okay lang naman, hindi man natin sila palulubihin. Oo. Ang gusto lang natin yung Makatwira. moderate, Makatwira. your green. Diba? Ganun lang naman ang gusto natin mangyari. Sakto lang. Kind of crisis. Maraming naghihirap let's share the burden. Pero maganda nito, Joel, dahil nabuksan lahat ng mata ng mga magbabatang natin at dapat ay noon pamulat, alam niyo naman ang tatrabaho ninyo. Ngayon ang simulan, ano na yung system, Joel, bata pa ako. Close na yan. Bata pa ako ng reporters House of Representatives, may paano kalang batas sa tanggalin ng systems, tapos pati yung ba sa system. Ano ba nangyari doon? Wala. Hanggang proposal lang yun, pahiling-hiling, tapos hindi din eventually napapasa. Kasi may mga Ngayon, lobby. meron na naman. May mga Actually, lobby group. oo, Kaya nga, mas malakas ang hatak ng lobby group kaysa sa boses ng kanilang kinakatawan sa Kasi Congress. when ganun eh. Longga. May Ito rin ang gusto ko lang malaman. No? Alam mo itong system loss na ito. At the same time, dapat pag pinir-EPRA. Oo, all the regulation law, lahat ng Ayusin regulation na. pwedeng Oo, tingin. yun ang maganda pagka nagkakaroon tayo ng risk. Nakikita natin kung ano yung mga dapat. Di ba sabi ko nga sa yung best picture ang crisis. Nakikita mo kasi kung ano mali. Pero pustahan tayo. Lilipas ang panahon ng krisis na ito, wala pa rin kilos ang gobyerno sa strategic oil reserve na pinapangarap natin. Matagal nang binabanggit po yan ang mga nakaraang nag-bisita ng kanilang sarili para mag-resolve. Pero hindi naman po natin pinakita. Mahal daw. Kailan pa natin sisimulan? Di ba? Dapat Pag wala na tayong litera. Hindi kasi lumamahalan sila dahil pagka nag-boost tayo ng pondo, mababawasan ang kanilang natin. Kaya dapat lang i-pressure natin sila na gawin na po ito. Alam mo, marami ng mga kandidato na nangako. Ayusin nila ang mataas na presyo ng kuryente. Yes. Nakamatayan na nga ni Manong Johnny. Totoo. Pero Itong sa happy Johnny, tayo. di ba? Bilang ganyang battle train noon, happy ka sa pagbabayad ng kuryente, hindi ka masashock. Kaya lang, nakapatayan na po ni Manong Johnny. Ang realidad, Nangyayari. ang realidad kasi ng legislation, Joel, talagang mahirap din. Magpo-propose ka ng maganda talaga eh, di ba? So, madaling kumuha ng signature para makakuha ka ng hindi sapat na boto, pero at marami kayo. Pero pagdating sa plenary, ang dami ng pressure groups. Tapos yung scheduling pa, dadaan ka, kung hindi priority na administrasyon, dadaan ka sa regular meal, wala kang yung certification ng urgency. Walang ganun. Mahaba ang proseso ng legislation, pero kung iisa ang mindset ng administrasyon, ng gobyerno at saka ng kaya nga legislative priorities kaya nalalagay sa database. Sana mas mabilis ang usapan. Diba? Sabi mo, yung mga pressure groups na yan, mga kapuso, marami ho tayo ha. Mga mababata sila mismo yung oligarchs. Totoo. Sila yung may negosyo, no? Oo, sila yung may negosyo, mga kapuso. Tapos, marami na kong sumunod dyan. Yung iba ho, dating kontratista, ngayon ay contractor na. Naging doble pa ang posisyon, di ba, no? So, yung mga dati, humihingi na sila ng project sa mga congressman. Ngayon, Dahil ngayon sila yung congressman na, sila nang nagtatakda ng budget sa kanilang sarili. o kaya naman, kukuha ng budget, ng project, di ba? Ang ibibenta sa kilalang kontrabisa. Mga kapuso. Kaya nagtataka naman tayo, nagagalit sila pagka hindi sila binigyan ng project. So, di ba, Diba? Nagagalit, para daw silang tinatakot pa. Bakit ba kailangan yung project? Nandiyan naman kayo para gumawa ng o batas. talaga kaya yung palaging, sasagutin ka wala ka rin. Ganun na ba ang kakilala ninyo sa mga magbabata? Bumoto ka dito, kung hindi, tatanggalan ka ng budget, tatanggalan ka ng pondo. Yun ang tinatawag natin ngayon na public politics. Yung politika galing ng puso-pusan. At napakarumi na. Sana mabago yung ating takbo ng buhay ng mga Pilipino. Ano mo, may mga tao na ayaw na tumakbo kasi nakita nila hindi ko kaya tapuin. Parang not in our life. Hindi natin kaya tuloy kasi mga kapulat naman ang tapos hindi ko tutupan. Nahiga pa rin sa sarili ko. Yun yung mga kandidato na nila sa sarili. Kung may feeling sigurado, pag ngayon, lalo pa rin ang Kaya maraming kandidato gusto ko yung presidente para
nagkakataon naman yung ating mga maraming Pilipino gusto maglingkod. Eh, kaso nga yung mga gusto maglingkod, hindi nabibigyan ng pagkakataon. Dahil wala makinarya, wala sila, walang pera. Diba? Tapos syempre, itong mga naririnig natin mga pangalan partner na panay-panay, diba? Tuwing eleksyon, popular na. Ito lang nila sa sarili. Ilang taon na natin sila nabigyan ng pagkakataon maglingkod sa inyo. Mais mabuhay. Ganun ang kasimple. Eh, minsan natutubag din yung mga sinasabing marapat-dapat. Alam mo, minsan sa isang pagbabago para mabuhay, may pangalan yan. At tinitake natin yung issue. Para mabayan. Bigyan mo na naman ng pagkakataon yung mga iba na maupo at pag nakahuli, pinagtatawanan lang tayo, pag nanalo sila eh. Oo nga, o parang tataka din ako, di ba? Kasi parang talagang totoo na mahal mo yung bansa mo. Ay, ano, kapag ikaw ay merong cloud sa tawag, maaaring ikaw ang maging makalaban sa sinasabing na bumago doon sa sistema, di ba, na bulok. Hindi mo ba iti-take yun para sa bayan mo? Hindi na nga kailangan na ulit yung mga salin ng kanilang mga lingkod bayan. Tingnan niyo yung mga bahay nila, tingnan niyo yung mga sasakyan nila. Nagpayaman lang sa gobyerno. Tumutok ba doon sa sinasabi nila ang mahirap lang kami? Di ba? Doon sa sinasabi nilang Huwag na tayo, sa 2020, malaki hamon sa ating lahat. Huwag na tayo pabola sa ilang mga politiko dyan na kanilang karakter lang ay lie, cheat, and steal. Tandaan niyo yung tatlong word na yun, ha? Ialisin nyo na sa kategorya. Sinungalingan, magsinungaling, Magdaya, mandaya, at magnakaw. ayan. 9:06, may flash report tayo. Inflation ito ang bill, bumilis pa. Ayon sa Philippine Statistics Authority of PSA, Alan Gatos. Lalo pang bumilis ang astas ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin maging ng serbisyo noong April 2026 sa inflation rate ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay Undersecretary Dennis Papa, National Statistician at Civil Registrar General ng PSA, ay tala sa 7.2% ang inflation rate noong April 2026. Mas mabilis ito kumpara sa March 2026 inflation rate na 4.1%. Kabilang sa mga pangunahing nakapag-ambag sa pagbilis ng inflation rate ay ang food and non-alcoholic beverages, lalo na ang pagtaas ng presyo ng bigas, karne ng baboy at kangkong. Sumunod dito ang transport, lalo na ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, maging ang pamasahe sa tricycle at panguli ay ang housing, water, electricity, gas and other fuels, lalo na ang pagtaas ng presyo ng LPG at renta sa bahay. Ako sa Ranggados ng GMA sa Radyo DZWB, Balitang Totoo. Walang personalan. Bago sa ating talakayan, 5 de Mayo pala ngayon, ano? Araw ng Martes. Narito mo ng Double B bagong-bagong balita. Lava flow collapse na nauwi sa pyroclastic density current o PSON. Naitala muli ng T-box sa Bulgang Mayon sa Albay ngayong umaga. National Food Authority o NFA, pinamamadali na ang procurement ng milling services o pag-iling sa mga palay upang mapaluwag ang kanilang mga bodega. Right to privacy ni Atty. Vance Carpio, lalabag ang siwalat sa House Committee ang kanyang bank records ayon sa kanyang abogado. Carpio hindi mo may tuturing ang public figure dahil lang asawa ng Vice Presidente si Vance. Asawa ba to si Vance Carpio? Portugal naman. Portugal. Ha? Pero pag, sige na. Mamaya. San Juan City Representative Isabel Maria Zamora naniniwala hindi makaka-apekto sa boto ng policy ng sabing glitch. Sa bank account, Attorney Vance Carpio ang magiging official na ipresentang dokumento gaya po ng AMLAC report. Inihin naman ang opisista. Kasi sa president, glitch daw, bangko. Yun ang pirma ba sa bangko? Million. Pero hindi, mismo sila hindi nila na-verify. Mas mismo yung bangko Pero ayaw sinasabi nila, kamali. Pero ang bangko, walang ganong statement. sa social media lang. Yes. Ginakaalam ko. Huwag kayo maniwala, ha? Verify nyo. Matuto na po tayo mag-verify. Huwag tayo naniniwala sa lang na nakikita natin sa social media. Kahit paano ang pagbabawal sa pagdadala at paggamit ng baril, ipinatutupad ngayon sa buong lalawigan ng Cebu bilang bahagi ng seguridad ng ASEAN Leaders Summit. Diba? Mga pala. Isa sa dalawang low pressure area o LPA na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, tumaas ang tsansang maging
bagyo. Nakita mo talaga yung isang sinasabi niya, nagbanta raw ang Iglesia ni Cristo na ibablak ang mga boboto. Hindi pala. Dati 53, naging 55 pa eh. At mismo yung Iglesia ni Cristo, walang pahayag kung sa kinakalat ng mga vlogger at influencer na kaalyado ng Duterte family. Yan may continuation. Mismo mga congressman. Kaya, Wala. ay, So, hindi. fake news yun. Meron nga sinasabi na parang desperado action, di ba? Kasi nakikita nila na parang meron tayong F-55, year 55 sa House Justice Sa plena, kailangan na lang wala. 106. So, para maakyat sa Senado. Kaya, baka ito yung mga paraan, di ba, para ituhin o kaya bahin yung takbuhan ng Naratibo. naratibo. Kaya hanggang May 11, mula ngayong May 5, 6, 7, 8, 9, 10, asahan nyo na pong pagdag sa papahawon ng misinformation, babalikan yung mga lumang video. Ingat tayo Babasiraan mo dyan. itong mga ito na ikangay sa tingin nila at may probable cause, yung impeachment case. At ito naman po, hindi lilinaw nila na mabigyan ng pagkakataong masagot. Hindi guilty. Hindi pa guilty. Yun na yung Mabigyan ng sinasabi. proseso eh. At saka natatandaan ko ilang beses sinabi ng Tama ba yung paggamit? vice-presidente, di ba? Na gusto niya ng proper Tamang forum. na forum. Di ba? Ito na yun. At gusto Kasi niya, ilalabas ng mga abogado nila dyan yung mga ebidensya naman nila. Di ba? ang gusto ni Bibi Sara Duterte, sa Senado siya magpaliwanag. Kaya nga. o yan. Naririnig ko ba yun, Senator Robin Padilla? Gusto ni Bibi Sara na sinusuportahan mo sa Senado siya magpaliwanag. Kaya Oo, kaso ibablock daw niya agad. Wala. isa lang siya. Katungkulan ng Senador. Oo, kayo ang loyalty, Senator Padilla, ay sa taong bayan. Sa politiko. Alam niyo mga tol, alas 9:11 narito na sila. Kung may pagdadama, kung may permission, kabayan sa bayan, subo ang Metro Manila. Yung bentahan po ng 20 pesos kada kilo bigas sa Pasay, limitado ngayong araw dahil sa hindi dumating na supply. Sam Nielsen, paano bumaba ba pila dyan? Pati pila, Igan, limitado din. Sapagkat hanggang 85 lang na individual yung pinayagan na makabili ng murang bigas o itong 20 pesos na bigas sa Pasay Public Market ngayong araw. Sabi ko kasi ng Public Information Office ng Pasay City LGU, 85 individual nga lamang ang maaaring makabili ng murang bigas na mula nga sa kadiwa ng Pangulo. Ito'y pagkaraang hindi dumating ang order nilang bigas mula sa National Food Authority o NFA at kasalukuyan tumanong nakahold pa ang mga delivery. Kaninang bago mag-alas 9 ng umaga, madami na ang maagang pumila na karamihan ay mga senior citizen nitong Pasay City. Pinapakita pa naman ang mga mamimili na kapag umabot na sa cut-off ang pila o umabot na sa 85 ay sundin na lamang dahil walang may bibigay na bigas sa sosobra sa nakurang bilang. Hangin ang mga may suki, 20 card, QR code lang at nabigyan ng number stop ang mabibigyan din ng murang bigas ngayong araw. Ayon pa sa Pasay LGU, magiging 7 pesos na lamang sa isang linggo. Maaaring pumila at bumili ng murang bigas. Hanggang 10 kilo din lang sa loob ng 10 araw o 30 kilo sa isang buwan ang maaaring bilhin sa nasabing pamilihan. Ako rin Sam Nielsen ng Genes Paradyo, DZWB. Balitang totoo. Thank you, Sam Nielsen. 9:30 ng oras natin. Oo, ito naman, dagdag sa desalination unit dumating na sa Albay dahil di ba naapektuhan nga ng abo yung kanila daw mga water source. Manny Vargas. Good morning, Manny. Yes, good morning sa inyo, Ms. Connie at nagpadala na rin sa dalawang water purification desalination unit. Ang Philippine Coast Guard na nabigyan ng Albay. Ito ay para magamit sa pagtubos sa pangangailangan sa malinis na maiinom na tubig na marasili apektado ng pagpupunto na bulkang Mayuda. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore Moisés Gayasiab, ang sila sa inyasi ng dalawang gamit na ito sa mga bayan ng Kamalig ang ginawahan na silang sinagyan na nasa 10,000 litro ng malinis na tubig ang kaya may mga kabuhitan nito bawat araw. Kasi sa pagtubos sa pangangailangan sa tubig na natili na makauhan ng source na bigas para sa tulong ng pag-aalis ng mga expo na ashmall at kapagkata na mag-pamili naman ng PCC sa pagbibigas sa masyente kung kailangan na. Ito'y kaharap na rin na papulit na aktividad ng bigas. Ang Manibay sa GMA Operasyon
Maraming salamat, Manny Vargas. Oras alas 9:14 na. Yung natagpuan sunod na bangkay sa Iloilo sa ilalim sa karagdagang forensic test. Narito si Danessa Estante ng Super Radio Iloilo. Danessa. Kailangan po sa ilalim sa health of pasalubong examination ng dulo. Nag-unang at maga ng bansay ng isang graduate na nursing student. Magandang po ang nagsunod sa isang subdivision sa barangay Punta, Unipay, Iloilo, sa 22 Abril. Na hindi na pagsusuri na magpupuri kung may head trauma. Internal injury sa edukasyon na may nalanghap o nainom ang biktima. Bago ito nasawi. Kahapon ay isinaialisin sa ikalawang autopsy ang bansay matapos hindi kumpinsibo ang pamilya ng biktima ay pakamatay ito. Nauna ng sinabi ng pulisya na batay sa kanyang investigasyon, bumili umano ang biktima na may ano na ito ng gasolina sa Material City. Mayroon din umanong first history kung po ito kaugnay sa kung ilang litro ng gasolina ang kinakailangan upang mag-iapo ang isang katawan. Higit likely sa ngayon ang ito na nag-iisip upang tuluyang mapagpirma ang kakailangan ng nasunog na bansay. Ako, sila na sa isa sa USA, Piradyo Dito, nag-uulat ng USA sa Piradyo Dito, ang isang totoo. Maraming salamat, Danessa Estante ng Super Radio Iloilo. Tunay na pagbayan, walang perlunanan. Alas 9:15, nasa linya natin si Ginoong Ronald Custillo, National Campaign of Digital Pinoys. Pag-usapan natin, kayo ba napansin niyo yung e-gov app natin, may problema kayong dinadanas. Alam niyo, medyo nagkukulang ang pondo dahil dun sa pagbabayad sa cloud server space o storage ito. Ang daming benepisyo po ng e-gov at alamin natin kung ano pwedeng maitulong para hindi tuluyang mawala yung e-gov na yan, lalo sa mga bumabiyahing mga Pilipino. Tsaka nandito, Mr. Custillo, Igan at Connie, magandang umaga po. Morning po. Good morning po, Sir Igan, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Okay, may ilan lang bang mga ikang serbisyo sa e-gov app ang madi-disable at hindi naman yung buong app na yan, Mr. Custillo? Ano bang monitoring nyo yan? Yes, actually, ano na po, no, ay, parang nakapatid nga po yung mga serbisyo. So, kasi in-close din po kami yung mga serbisyo nawala, no, or involved nitong nakaraan. Pero as of yes, po, check po natin yung app ay parang gumagana naman na po talaga siya, no. Pero, na po, nabanggit sa dalawang serbisyo, pero hindi naman po mawawala yung app as of yung huling app. May pagkain, pagkati-hati niya lang yung iba't ibang ahensya, magkaroon sila sarili-sarili niya, parang e-gov app. Mas maganda pang solusyon para hindi na maranasan yung ganito. Well, I think tingin ko po, no, magandang solusyon na po yung pagkakaroon ng nag-iisan e-gov app. Kasi ang idea po talaga yung one-stop shop. Yes. Sa virtual one-stop shop para po doon na lang po una, maganda po yung isa lang para po masiguro na, kumbaga meron lang po isang liable kung magkaroon po ng problema. At the same time, yun yung maintenance cost po nito ay bumabagsak na lamang po sa isang ahensya. No? So, kumbaga, streamline po kahit po yung paggastos po ng gobyerno para po mag-maintain po ng isang very efficient sana na digital service para sa ating lahat. Pero ang sabi rin po initially dun sa mga na-interview, yung cloud server or space or storage po na kakailanganin ay mapupunti o mabibigay pa by at least a month or 30 days from now. Ano po yun? Nasasabi nyo na balik Kasi po, noong April 8 lamang po nag-announce ng opening ng invitation to bid para po doon sa procurement ng web services cloud hosting para sa e-gov. Sarap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli-ingat. God bless. Abo, well, ganito po, no? Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna. Pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong lingkod. Paalam po. Nakipag-tie up po with verified yung isa po sa mga fact checkers ko ng Meta. Nang sabi doon ay mapabilis dito yung mga pag-receive ng mga link na i-identify ng verified yung business.